sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta at magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Delo. Binata at dito ako nakikinig sa Barangay Pinugay sa Baras, Rizal. Bata pa lamang ako ay nakaranas na ako ng totoong kababalaghan involving creatures na akala natin ay hindi totoo at napapanood lang natin sa TV o sa mga pelikula. Kaya naman nakaka-relate ako kapag may naririnig akong mga kwento tungkol sa mga nakita nilang aswang o anumang nilalang na paranormal. At aaminin ko na nasasaktan din ako kapag may mga taong sinasabihan kami na sinungaling, mapaggawa ng kwento o nagpapapansin lamang para sumikat. Ganun pa man ay walang makakapigil sa akin na i-share ang lahat ng naging experiences ko. Papadudot noong bata pa lamang ako ay natatandaan kong kalilipat lang namin sa Kanumay, Antipolo dahil pinaalis kami sa dati naming bahay. Noong mga panahong yon ay wala pang masyadong naninirahan sa lugar na yon. Kaya makikita mo talaga na puro puno, bundok at bakanting lote. At kung may kapitbahay ka man ay napakalayo ng agwat nila sa iyo. Samantala'y lumipat kami doon sa isang kalye na ang dulo ay bundok na. Nang mga panahong yon ay may mga nakatayo ng bahay at halos dikit-dikit sila. Pero papadudod, ang creepy ng aura ng paligid kasi kapag araw ay walang tao sa kalyeng yon, as in para kang maglalakad sa kalyeng punong-puno ng mga abandonadong bahay. Nakakabinging katahimikan din ang maririnig mo sa buong araw. Ngunit pagsapit naman ng gabi kahit na natutulog na kami ay ramdam naming gising ang mga kapitbahay namin. Hindi na lang namin yon pinapansin dahil ayaw naming makialam sa mga kapitbahay namin. At saka bagong salta lamang kami doon kaya tahimik lang din kami. Samantala kapag umaga, lalo na kapag papasok na ako sa eskwelahan ay kapansin-pansin ang amoy malansa na umaalingasaw sa buong kalye. Wala namang mga basura sa paligid at lalong wala namang mga nagkalat na patay na pusa o daga. Pero ang baho talaga. Mawawala na lamang ang amoy malansa pagsapit ng alas 8 ng umaga. Pero mula alas 4 hanggang alas 7, iba talaga ang amoy. Kaya pag pumasok kami ng mga kapatid ko ay nagsusuot kami ng mga face mask para hindi kami makaamoy ng mabaho. Sa kabilang banda, sinabi ko noon kina mama at papa na magreklamo kami sa mga kapitbahay. Pero sabi ni mama na hindi pa sila sigurado sa mga kapitbahay namin nang gagaling ang masangsang na amoy o kung doon sa babuyan na may ilang daang metro yata ang layo sa amin. Kaya ayon papadudot nagtitiis na lamang talaga kami sa amoy tuwing umaga. Hindi rin naman kasi namin alam kung ano ang ginagawa ng mga kapitbahay namin, kung bakit gano'n na lamang kasangsang ng amoy ng kalye namin. Samantala isang buwan pagkaraan naming lumipat sa bago naming tirahan ay may bumisita sa aming isang kapitbahay, isang matandang babaeng nakaitim at nakabelo pa nga. Natatandaan ko nung buwaba ako sa sala para manood ng TV ay naabutan ko sina mama, papa at yung matandang babae na nag-uusap. Nakabelo pa rin noon ang babae habang kinakausap ang mga magulang ko. Ang katwiran nito ay kagagaling lang daw niya sa simbahan kaya siya nakabelo.
Narinig ko na may dala din siya, Papa Dudut, na isang bilaong sapin-sapin para sa amin. Masaya naman silang nagkwekwentuhan noon habang ako ay nakaupo lamang sa hagdanan at nagtitext sa mga kaklase ko. Matapos ng isang oras na kwentuhan, umalis din ang matanda. Dinala ni Mama ang bilaon ng sapin-sapin sa kusina habang si Papa sinarang maigi ang pintuan. Ako naman ay buwaba na sa pagkakalang kakainin namin ang sapin-sapin. Pero agad akong pinigilan ni Mama sa tingin. Nagets ko naman kaagad. Tapos ay nakita ko na lamang na tinapon ni Mama sa basurahan ang buong sapin-sapin. Wala akong tiwala sa matandang yun. Narinig ko pang sabi ni Papa kay Mama. Pero agad siyang sinaway ni Mama. Huwag natin siyang pag-usapan. Kung totoong aswang yon, maririnig niya ang usapan natin. Pabulong na wika ni Mama. Bakit tinapon niyo yung sapin-sapin? Usisa ko pa noon. Gusto mo bang kumain ng pagkain galing sa aswang? Sita ni Mama sa akin. Pero dahil sa bata pa ako noon ay nag-uumapaw ang curiosity ko. Paano niyo nasabi na aswang yung lola? Tanong ko pa. Basta Delo, huwag ka na magtanong. Sabat pa ni Papa. Pagkatapos noon ay nag-usap na sina Mama at Papa. Hindi na ako nakialam kasi usapang matanda yon, pero narinig ko na pinag-uusapan nilang tungkol sa mga aswang at sa posibilidad na nakatira kami sa lugar ng mga aswang. Hindi ko alam kung paanong nasabi ni Mama na aswang yung matandang kapitbahay namin. Pero nagmula kasi kami sa angka ng mga albularyo at si Mama ay merong kakayahang gamot. Pero hindi niya yung ginagamit dahil ayon sa kanya ay malas daw yon. Narinig ko din sa usapan nila na pinagpaplanuhan nilang umalis na sa bahay namin. Yun nga lang, Papa Dudut, hindi yun natuloy dahil na rin sa kakulangan sa pera. Kaya nakita ko na lamang sina Mama at Papa na nagsasabit ng mga bawang sa bintana at sa main door. Tapos ay naglalagay din sila ng asin na binubudbud nila sa bintana at sa pintuan. Hindi rin nawawala sa hapag namin ang kalamansi na nakagawian namin na kapag namamalengke si Mama. Bago magluto ay pinapatakan niya ng kalamansi ang mga nabili niyang karne para daw masiguradong hindi yun nahaluan ng karne ng tao. Papa Dudut, binaliwala ko lamang yun noong una dahil sa bata pa lamang ako. Nasa ibang atensyon ko. Pero napansin ko na simula nung dalawin kami ng matandang babae ay gabi-gabing maingay ang labas ng bahay namin. May naririnig akong naglalakad sa labas tapos ay kakatok sa bintana. Mamayang kaunti ay may maririnig akong lumulundag o di kaya ay lumilipad na malaking ibon. Minsan may naglalakad sa bubong namin. Madalas nahihimbing sa pagtulog ang mga kapatid ko. Pero ako at ang mga magulang ko ay madali kaming magising sa mga kaluskos sa labas. Kaya simula noon ay nakasanayan namin na magtabi ng kutsilyo sa ilalim ng folding bed namin habang si Papa ay nasa tabi niya ang buntot pagi at itak. Si Mama naman ay may tabin spray na gawa sa garlic extract at kalamansi. At kapag may ingay sa bubong namin ay naririnig kong nagmumura si Papa at nagbabanta na papatayin kung sino man ang nasa bubong namin. Mag-react sandali kung ano man yung nilalang sa labas tapos ay aalis din. At pagsapit naman ng umaga ay nangangamoy malansa ang buong paligid. Samantala isang araw, dumating sina Tita Shai kasama si Lola Annie sa bahay namin para magstay sa bahay namin ng isang buwan. Dahil nagbabalik na silang umuwi noon sa probinsya namin sa Visayas at hinihintay lamang nila na sunduin sila ni Tito Val. Wala namang pera si Papa para gawing pamasahe ng kanyang kapatid at ina kaya walang choice siya kundi ang hintayin na lamang na sunduin ang mga ito. Noong una ay tumutol si Mama dahil na rin sa sitwasyon namin. Lalo pat nung mga panahong yun ay parang nangihina na si Lola Annie. Pero sa huli hindi na lamang ikinuwento ni Mama at Papa ang tungkol sa mga aswang sa lugar namin. Sa kabilang banda, Papa Dudut ay naging katabi kong matulog noon sina Tita Shai at Lola Annie at ako yung napunta sa bandang bintana.
Hindi naman ako natatakot noon kasi bukod sa maraming grills ang bintana ay may screen din ito na matibay. Unang gabi pa lamang nina Tita Shai at Lola Annie sa bahay namin ay tila sabik na ang mga aswang sa labas. Nagising ako sa yapak ng kung anong nilalang doon sa bubong namin. Pagbangon ko ay nakita kong gising si Tita Shai habang si Lola at mga kapatid ko ay mahimbing na natutulog. Sina Mama at Papa naman ay sa sala naman natulog ng mga sandaling yon. Delo, may aswang ba dito? Mahinang bulong ni Tita Shai sa akin. Opo tita, sagot ko. Nang mga sandaling yon ay lumakas ang hangin at nagmumula ito sa labas. Siyempre yung kurtina namin sa bintana ay magiging flowy. Doon papadudot. May nakita si Tita Shai na nakasilip sa bintana namin. Hindi siya agad natakot pero nagtanong siya. Sinong tao daw ang makakasilip sa bintana sa second floor? Tinanong niya yung may pwede bang apakan sa labas ng bintana. Ang sabi ko naman ay wala. Tita Shai, aswang po yata yung nakita ninyo, sabi ko sa kanya. Muling naglakas loob si Tita Shai na silipin ang bintana pero wala na doon yung taong nakasilip. Kinabukasan ay naabutan kong nagkwekwentuhan sina Tita Shai at ang mga magulang ko sa kusina. Doon ko nalaman na namukaan pala ni Tita yung sumilip sa bintana namin. Matandang babae, hindi naman daw nakakatakot ang itsura nito pero maputla daw ito at parang nanlilisik ang mga mata. Hanggang sa bigla ko naalala yung matandang babaeng pumunta sa amin. At yun din ang hinala ng mga magulang ko na matandang babaeng nakita ni Tita Shai sa bintana. Sa kabilang banda, bandang alas 9 ng umaga ay nagwalis ako ng bakura namin. Nang magulat ako nang makita ko nakatayo yung matandang babaeng pinag-uusapan namin kanina. Nakasuot ito ng itim at nakatayo sa fence namin. Mababaw lang naman kasi ang fence kaya kitang kita ko ito at sa pagkakataong ito ay kita ko na ang kanyang muka dahil wala siyang suot na belo. Iho, halika at lapit ka dito, may tatanong lang ako. Wika ng matandang babae. Nag-alinlangan akong lumapit sa matanda pero sa huli nilakasan ko na lamang ang loob ko. Total ay umaga naman. Walang kapangyarihan ang mga aswang sa araw. Bakit po? Tanong ko sa matanda. May bago pala kayong kasama sa bahay. Ang tiyahin mo tapos yung lola mo may sakit, tama ba? O sisa niya sa akin. Opo, matipid kong sagot noon. Anong sakit ng lola mo? Tanong pa ng matandang babae. Di ko po alam. Siguro baka na rin po sa katandaan kaya po madalas nangihina si lola. Sagot ko sa kanya. Hindi naman kumibo ang matanda habang ako ay napalunok na lamang sa takot. Aaminin ko sa iyo, Delo. Aswang ako. Maya-maya'y pag-amin ng matanda sa akin. Siyempre kinabahan ako. Hindi ko na itago sa kanya ang nanginginig na buong katawan ko. Gusto kong tumakbo papalayo sa kanya pero pinigilan ako ng mga paa ko. Pero wag kang mag-alala ha, hindi ako kumakain ng tao. Sa lahat ng aswang dito ako ang pinakamabait. Pagpapatuloy pa niya. Tapos ay nilapit niya ang mukha niya sa akin. Lalo akong napalunok noon sa takot. Delo, sabihin mo sa mga magulang mo na umalis na kayo dito. Hindi man ako kumakain ng tao pero yung ibang mga aswang na nakatira sa kalyeng ito ay oo. Kaya palaging amoy malansa, amoy yun ng dugo na nabubulok na naman ng tao. Aniya. Sa puntong yon ay napaiyak na ako sa takot pero hindi ko magawang sumigaw. Lalo na noong nangitim ang buong mata ng matandang babae. Delo, matagal na nilang gustong targeting kayo pero pinipigilan ko lang sila. Gabi-gabi nagbabantay ako sa palibot ng bahay ninyo para masiguradong wala ni isang aswang ang umatake sa inyo. Pero paano kung wala na ako? Tulad niyong mga tao ay tumatanda at namamatay din ang mga aswang. Kaya habang may panahon pa ay umalis na kayo dito. Sabi pa ng matanda sa akin tapos noon ay hinipan niya ang mata ko at napuwing ako kaya syempre napapikit ako. Sa muling pagdilat ko ay wala na ang matanda.
Dahil dito'y napatakbo na ako sa loob ng bahay namin at ikinuwento ko sa mga magulang ko ang sinabi ng matandang babae sa akin, Papa Dudut. Pero dahil sa kakulangan sa pera, nagtiis pa kami sa bahay na yon na ang mga kapitbahay pala namin ay mga aswang. Sa kabilang banda, isang araw pansamantalang umalis sa mga magulang ko dahil kinailangan nilang pumunta sa mga kamag-anak ni Mama. Dahil kamamatay lang noon ng tiyahing ko na kapatid ng aking ina. Naiwan kaming magkakapatid sa pangangalaga ni Tita Shai. Si Lola Ani naman noong mga panahong yon ay lumakas na rin bagamat kailangan pa rin itong alayan kapag tumatayo. Bago naman umalis sina Mama at Papa ay binilinan nila si Tita Shai na huwag kalimutang ilak ang pinto kapag gabi na at huwag din kakalimutang magbudbod ng asin sa labas ng bintana at main door. Kumpiyansa naman ng tiyahing ko na magagawa niya ang bilin ng mga magulang ko. Dumating ang gabi, around 10 p.m. Natapos na kaming manood ni Tita Shai ng movie. Yung mga kapatid ko ay nasa malaking kwarto. Pareho ng tulog at napagdesisyonan namin na magtabi-tabi na lamang kami sa kwarto. Total ay malaki naman at saka pareho kaming duwag ni Tita. So ayon, natapos na kaming manood and nilak na ni Tita yung main door. By the way, doon sa gilid ng main door ay may maliit na bilog na butas. Yung kakasya ang hintuturo mo. So if may tao man sa loob ay makikita talaga namin ng malinaw. 11 p.m. na noong mga oras na yon. Napagdesisyonan na naming matulog. Pero noong nasa kalagitnaan ako ng pagtulog, may naririnig akong mga tunog na parang matandang hingal na hingal. Yung tunog hinihika at nagmumula yung tunog doon sa labas ng pinto namin. Nang una'y hinahayaan ko lamang pero patagal ng patagal ay lalong lumalakas. So natatakot na ako kaya ginising ko si Tita Shai. Gaya ko ay mas natakot pa siya sa akin. Inaya ko siya na silipin namin since may butas naman doon sa gilid ng main door. Lumabas kami ng walang kahit na anong tunog na nililika as in dahan-dahan ng kilos namin. Napagdesisyonan kong silipin yung butas at pinagsisihan kung sana'y hindi ko na lamang sinilip dahil kitang-kita ko yung matangkad na lalaking nakatayo sa labas ng pinto namin. Matangkad siya, sobrang payat niya. Kulay itim na parang duster ang suot niya tapos ay nakatitig siya sa mismong butas. Tumutulo yung laway niya at namumula yung mga mata. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko at para akong naniga sa kinakatayuan ko. Pero nilakasan ko ang loob ko dahil ayokong magpanik si Tita. Pero matigas ang ulo niya at sinilip niya rin at gaya ko ay pareho kami ng naging reaksyon. Dahan-dahan kaming pumasok sa kwarto at nanalangin ng taimtim hanggang sa makatulog ako. Si Tita ay hindi natulog para masiguradong safe kami. If ever man, para makasigaw siya. Kinabukasan ay nagising ako at hinahanap ko si Tita. Nakita ko siya sa pintuan nakatitig doon sa mga laway sa sahig. Tanda na totoo lahat ng nakita namin ang gabing yon. Pag-uwi nila Mama at Papa mula sa burol ay agad na ikinuwento ni Tita Shai ang mga naranasan namin. Naalarma na talaga ang mga magulang ko kaya dali-daling naghanap siya ng bagong malilipatang bahay. At yun nga, makalipas ang isang linggo ay nakakita din sila ng bagong malilipatan dito nga sa Pinugay sa bayan ng Baras. Isang linggo pa ang lumipas. Tuluyan na kaming umalis sa bahay namin na located pala sa kalyeng pinamumugaran ng mga aswang. At alam niyo ba, Papa Dudut, habang naglilipat kami, natakot talaga kami kasi nagsilabasan yung mga kapitbahay namin na dati naman ay hindi lumalabas kapag araw. Lahat sila'y nakatitig sa amin. Nanlilisik ang mga mata pero hindi sila makalapit. Nasa gate nagbabantay ang matandang babae. Dahil ayaw lumapit ni na Mama, Papa at Tita Shai, naglakas na lamang ako ng loob na lumapit at may inabot sa akin ng matanda na maliit na bote. Naglalaman daw yon ng langis at kukulo daw yon kapag may aswang sa paligid. Yun daw ang gamitin na pandetect ng mga aswang. Muli akong napatingin sa bote na may langis at nagulat ako kasi kumukulo nga yon.
Samantala, habang papaalis na yung truck ng lipat bahay, kasunod noon ay ang mismong family tricycle namin kung saan ay nakasakay sina Lola, Tita Shai, ako at yung isang kapatid ko. Habang sina Mama, Papa at yung remaining na 3 kapatid ko ay nakasakay naman doon sa truck. So ito na nga, habang papaalis kami sa kalye. Sobra talagang takot ko kasi nasa labas sa mga kapitbahay namin, sinusundan kami ng tingin. Nang makalabas na kami sa kalyeng puro aswang ay saka lamang ako nakahinga ng maluwag. Buti na lamang sa sumunod na bahay na nilipatan namin, dito ngayon sa Baras ay walang aswang. Patunay doon ang hindi pagkulo ng langis sa loob ng bote. Sa kabilang banda, halos 1 taon ding tumira sina Tita Shai at Lola Annie sa bago naming tirahan sa Baras, hanggang sa sumakabilang buhay na ang lola ko. Tapos ay bumalik na sa probinsya nila Papa si Tita Shai. Papadudot lumipas sa mga taon ay hindi ko pa rin limot ang naging karanasan ko doon sa Kalye Aswang. Yes, Kalye Aswang ang tawag ko doon kasi sa kalyeng yon, lahat ng mga nakatira doon ay mga aswang. Wala na akong balita sa lugar na yon. At kung may tumira ba ulit doon sa dati naming bahay na tinirhan. Kung may tao mang tumira sa kalyeng yon, naku, good luck na lamang sa kanya. Sana'y buhay pa siya sa mga oras na ito. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. More power. Lubos na gumagalang, Delo. Maraming salamat, Delo, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Naging bahagi na ng Pantasya at Kwentong Bayan ang tungkol sa mga aswang. May mga naniniwala at nagsasabing naka-encounter na sila ng totoong aswang. Pero may mga nagsasabing hindi naman ito totoo. Katwiran nila ay walang totoong aswang, ito'y gawa-gawa lamang ng tao at ng imahinasyong nagpasalin-salin sa mga henerasyon. Dahil walang concrete evidence na magpapatunay na totoo nga ang mga ito. Walang actual video footage, walang actual na litrato at walang scientific evidence na magpapatunay na nag-exist ang mga aswang. Ganun pa man, may mga nagsasabing totoo ito at nakita nila mismo ang aswang ng kanilang 2 mata. Ano man ang kwento at pinaniniwalaan mo, matuto tayong suriin ang mga nangyayari sa paligid natin. Huwag tayong magpalinlang sa mga naririnig at nakikita natin dahil ang iba dito ay hindi naman totoo. Edukasyon ang kailangan ng bawat isa sa atin, hindi ang katatakutan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.